Mga kababayan, mabuhay, ano? Mabuhay, mabuhay. Kamusta po kayong lahat? Ako si Lan ng #WalkWithLan, ang inyong tagapagbantay ng katotohanan dito sa channel na ito. Sa gitna ng baha ng korupsyon, narito tayo upang magsalo ng mainit na sabaw ng katotohanan. Hindi yung sabaw na puno ng buto at walang laman, kundi yung may karne ng ebidensya. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang kwentong mas matamis pa sa halo-halo ng politika. Si Yusek Claire Castro, tameme sa pagiging pork barrel kings ni Sandro Marcos at Martin Romualdez. Una, shout out sa ating mga manonood, sa mga kababayan sa Pilipinas na lumalaban sa traffic at baha. Kayo ang tunay na bayani. Sa United States, sa mga OFW na nagpapakahirap sa snow at dollar, keep fighting. Muli sa Pilipinas, dahil doble ang hirap dito. Sa Canada, Australia, United Kingdom, Japan, Italy, Hong Kong, United Arab Emirates at Saudi Arabia. Salamat sa inyong suporta. Kayo ang dahilan kung bakit tayo narito. Mga kabok, para sa mga kabataan at OFW, ito ay para sa inyo upang magising tayo sa realidad ng politika. At bago tayo magsimula, mga kabataan at OFW, kung gusto nyong mag-shopping habang nanonood, check out ang YouTube Shopping. Bumili ng mga essentials sa Shopee o Lazada, mula sa gadgets hanggang sa groceries. Suportahan ang local sellers at makatulong sa ekonomiya. I-click lang yang link sa description, mga kaibigan. Ngayon, bakit tayo narito? Dahil sa gitna ng baha, literal at figurative, lumalabas ang ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, PCIJ, noong November 29, 2025. Sabi nila, ang allocables ay ang bagong mukha ng pork barrel, at ang mga hari nito walang iba kundi sila Sandro Marcos, anak yan ng Pangulo, at si Martin Romualdez, pinsan at dating speaker ng Kamara. Ay nako, 15.79 billion pesos para kay Sandro, 14.4 billion naman para kay Martin. Ha? Mula 2023 hanggang 2025. Habang ang ibang distrito, 251 na kongresista, nakakuha lang ng 1 hanggang 10 bilyon. Witty, di ba? Parang raffle draw, pero ang premyo ay pera ng bayan. Okay? At si Yusek Clear Castro, ang Palace Press Officer mula February 2025, anong sabi? Sa kanyang mga pahayag, tinatawag niyang lies ang mga akusasyon, tulad ng kay Saldico na nagsabing inutos ito ni na Marcos at Romualdez. Pero sa pork barrel na ito, tameme siya. O baka busy sa pag-defend ng administrasyon. Parang siya yung tagapagbantay ng Palace Gate. Pero kapag may magnanakaw sa loob, sabi niya, wala pong nakita. Okay, subscribe na mga kawok ha. Hit that button, turn on notifications at maging bahagi ng laban. Mga kababayan, balik tanaw tayo ha. Noong 2013, idineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang Priority Development Assistance Fund, PDAF, o pork barrel dahil sa Janet Napoles scam. 10 billion pesos na nawala sa hangin, pero tulad ng masamang ugali, bumalik ito sa bagong anyo. Allocables sa DPWH budget. Ayon sa PCIJ, ito ay discretionary, politically motivated funds. Batay sa misteryosong BBM parametric formula, baseline balance manage, sino ang nakakaintindi nito? Isang undersecretary lang daw sa DPWH. Si Sandro Marcos po ay representante ng Ilocos Norte, First District, 320,000 na residente. Nakakuha ng halos doble kumpara sa Rizal First District, 1.2 million na residente. Irony, di ba? Parang sinasabi, mas mahalaga ang pamilya kaysa populasyon. At si Martin Romualdez sa Leyte First District, dating speaker, 14.4 billion pesos. Ito ay amid sa flood control scandal kung saan may kickbacks at cash bundles na 579 million pesos. Bakit pork barrel kings?
Dahil sa 19th Congress, sila ang top recipients. Table ng data mula PCIJ, top 15 district with Sandro number 1, Martin number 2, ang iba, mas mababa. Ito ay hindi lamang korupsyon. Ito ay systemic inequality. Habang ang Pilipinas lumulubog sa baha, ang pera ay nauwi sa allocables na projects, roads, bridges, pero politically determined. Okay, parang fairy tale, no? Si Sandro ang prinsipe, si Martin ang duke, at ang bayan ang frag na hinihintay ang halik ng katotohanan. Pero sa totoo, it's a tragedy. Shoutout ulit sa mga OFW sa UAE at Saudi. Kayo ang nagpapadala ng remittances, pero ang pera nyo sa tax nauwi sa port. Mga kabataan, research nyo ito bisitahin ang PCIJ website at shop sa Shopee para sa mga gadgets, books at kung iba pa na itatag po natin sa mga videos po natin. Kung may ano naman po kayo, gusto kayong bilihin, i-comment nyo lang po at itatag ko sa mga future videos natin. Ngayon, pag-usapan natin si Yusek Clear Castro. Sino siya? Lawyer yan radio host, podcaster, hinirang bilang undersecretary ng PCO noong February 2025. Siya ang boses ng Malacanang. Pero sa isyong ito, tameme siya sa katotohanan. Sa kanyang pahayag noong December 2, 2025, sinabi niyang open si Sandro sa lifestyle check. Pero bakit hindi diretsyong tugunan ang PCIJ report? Sa iba pang issues tulad ng budget, insertions ni Saltico, tinawag niyang lies, claiming Marcos didn't know about Romualdez actions. Ito ay cover up parang siya yung referee sa basketball, pero kapag foul ng home team, sabi niya, play on. Bakit tameme? Dahil siya ang palace defender, rejecting destabilization claims like VP Sara's remarks. Pero factual, no? Sa September 16, 2025 briefing, she took questions on Marcos admin, but on pork, minimal response. Bilang press officer, tungkulin niyang maging transparent. Pero sa gitna ng skandal, parang siya yung ostrich, ulo sa buhangin. Para sa mga youth, ito ay lesson, huwag maging tameme sa injustice. Okay, para sa mga OFW, kayo ang naghihirap abroad, habang dito, pork ang party. Ano sa tingin niyo mga kawok? Comment down below at subscribe para sa more exposes. Mga kababayan, anong epekto nito? Habang may allocables, ang flood control projects na dapat 400 billion pesos sa 2026 na uwi sa scam, non-allocables pa, free for all pork, no? Parang buffet, pero invited lang ang pamilya Marcos Romualdez, Sandro anak, Martin pinsan. It runs in the family from Marcos Senior's plunder to Junior's flood mess, mga kaibigan. Okay, ayon sa People's Budget Coalition, ito ay unconstitutional echo. Ito ay patronage politics, buying loyalty with public funds. Para sa mga OFW at kabataan, kayo ang susunod na henerasyon. Mag-demand po tayo ng accountability. Mag-demand kayo ng accountability. Isipin nyo, si Sandro sa Congress, parang ang pork Chinese for inherit. Si Martino, dating speaker yan, ngayon pork master. At si Castro parang echo chamber, paulit-ulit na defense. Sa Japan at Italy, salamat sa views. Sa Hong Kong, keep strong. Okay habang nanonood po kayo, bili sa Lazada o sa Shopee o sa iba pa. Dito po sa YouTube shopping ng mga libro o gadgets. So ano para sa vlogging? Support local. Okay, mga ka-walk, oras na para kumilos. Subscribe na sa hashtag #WalkWithLan, i-like ito, i-share ito para sa mga overseas Filipino workers o OFW at youth, mga kabataan natin, no? Kayo ang pag-asa. Vote wisely sa 2028. At tandaan, shop sa YouTube via Shopee at Lazada mula sa clothes hanggang electronics. Suportahan ang Pinoy businesses. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag #WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag walk with Lan. Salamat po at magkita-kita ulit tayo
next time around, sa susunod na video at sana po mag-enjoy po kayong mag-shopping sa pamamagitan po ng YouTube Shopping. Mabuhay po ang Pilipinas.